So bago ang lahat, ito naman yung papasok ng free agency. Nang makuha ng Dallas yung number 1 overall, sinabing rig yung nangyaring lottery at ito di umano ang naging kapalit ng trade ni Luka papuntang LA. Si Anthony Davis naman hindi pa sigurado sa Dallas. Dati naghahanap siya ng isang sentro sa dati niyang team na na-trade nga siya sa Mavericks kapalit nitong si Luka. Ngayon meron siyang kasamang dalawa pa. Sa posibleng pagdating ni Cooper Flagg sa Dallas, ma-overload di umano ang lineup ng Mavericks pagdating sa big man. Kaya kailangan nilang mamili ng posibleng i-trade si Lively, Gafford at si AD. Ma-overload ng big man yung lineup ng Dallas. Kasama kasi itong si Cooper Flagg. Magkakaroon ng 5 hanggang 6 na frontcourt yung Mavericks. Committed pa naman yung Dallas kay Anthony Davis dahil nga sa short-term championship run na gusto nila mangyari. Dahil nga defense wins championship. Ito yung bago ma-injured si Kyrie. Ang window kasi aabutin ng early part ng January or February next year. Ito yung binigay na timeline na posible makabalik si Kyrie mula sa kanyang torn ACL injury. Kailangan nilang humanap din ng temporary replacement para kay Kyrie. Sa dalawang big man, ang pinamimili ang iwan doon si Dereck Lively dahil bata at pwede pang ma-develop. Last year meron siyang 8.7 rebounds, 2 assists, 1.6 blocks per game. Kumpara kay Gafford na meron 12 points at 6 rebounds per game. Mas mura yung kontrata ni Lively sa ngayon dahil nasa rookie contract pa lang kontra kay Gafford na magiging katumbas ng kontrata naman ni Cooper Flagg kahit rookie pa lang siya. Na dahil nakuha ng Dallas yung number 1 overall at possible si Cooper Flagg pero baka hindi pa dahil si Nico Harris yung GM. Malakay Soto din gumugulat. Dahil sa mangyayari sa Dallas, magbe-benefit yung ibang team na makuha yung isang sentro ng Dallas at tinuturong sentro na yon si Gafford. Baka nga rin hindi i-trade ni Nico Harrison papuntang Lakers si Gafford. Doon kasi siya dinidikit ngayon. Kailangan ni Luka ng isang sentrong katulad ni Gafford or kaya ni Lively, defensive player at love partner ni Luka. Plus yung contract wise, papasok kasi si Gafford sa LA. Bargain contract pa rin naman yung kay Gafford. Ang posible kasi maging kapalit niya, either Gabe Vincent or kaya Vanderbilt at pwedeng makasama si Maxi Kleber or kaya si Shake Milton sa deal. Ang magiging sagabal lang doon ay kung mag-backfire ulit kay Nico Harrison na makikipag-trade siya ulit sa Lakers. Sa last 3 games naman, nag-average si Kuminga ng 23 points, 3 rebounds, 59% sa field at 44% sa 3-point area. Ang off-the-bench player ng Golden State na nagkaroon din ng back-to-back 20 or more points sa isang game since Jordan Poole. Matagal na upo sa playoffs itong si Kuminga dahil kay Jimmy Butler. Sinabi rin ni Kendrick Perkins na umalis na itong si Kuminga kay Steve Kerr. Ngayon naman dahil sa 3-game performance ni Kuminga versus Minnesota kahit pa natatalo sila, nahuli di umano sa trap nitong si Kuminga ang Golden State. May patrap-trap pang nalalaman itong mga to dahil di umano yon sa 3 games ni Kuminga tumaas ang value niya sa free agency. Risk sa Warriors na bigyan siya ng malaking kontrata at risk din na mawala siya na walang kapalit since nagbibuild pa rin yung Golden State kay Steph at andun pa si Butler. Hindi pa rin kasi nagiging compatible si Kuminga kasama si Butler, Draymond at itong si Steph. Kailangan nila mamili. Kapag natapos yung series ng Golden State at Minnesota, back sa drawing board yung Golden State kung ano ang kailangan nilang idagdag at syempre meron ding maaalis dun. Sa ngayon pa lang, yung Brooklyn ang posibleng kumuha kay Kuminga pero restricted siya. Malaking offer ang posibleng ibigay kay Kuminga na hindi kayang tapatan ng Golden State. Yun kasi ang risk na pwede siyang mawala ng walang kapalit. Dahil magte-take effect din yung pinirmahan ni Jimmy Butler, ang pwedeng gawin ng Golden State para mawala yung isang risk. At kung hindi rin naman nila gustong i-retain si Kuminga, gamitin siyang package para sa sign and trade para makakuha pa ng isang player. Dahil kung i-retain ng Golden State itong si Kuminga, ang risk kasi doon magkaroon siya ng malaking kontrata tapos hindi naman magiging compatible. Malilimit lang din sa contract yung buong team at hindi naman din makakapagbuo ng pang-contender na team pa.